The long-awaited pulburon video mga kababayan na sabi, nakuha na ng video yung ating Pangulong BBM. BBM. Nirelease na po ng mga nausog. Lalo na nung vlogger mga kababayan na nakabase doon sa Amerika. Pakita niya Mr. Marapillas na tagalan masyado yung pag-release. Di ba almost 1 year na yung pagpapakalat nila ng pulburon video ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Natagalan sila mga kababayan sa pagpoproduce ng video na magagamit nila para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, sa tagal-tagal po ng kanilang shooting, hindi rin nangyari po. Malayong-malayo po yung itsura sa ating Pangulong Bongbong Marcos nang sinasabing nagpupulburon. Tiningnan ko yung video po, in-enhance, sinipat ng mabuti sa lahat ng anggulo, mga kababayan. Wala talaga po. Malayong-malayo sa itsura ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mas kahawig pa ng isang kilalang broadcaster dyan sa Manila. Kaysa sa itsura ng ating Pangulong Bongbong. Baka niya Mr. Maravillas yung picture ng broadcaster, yun ang ginamit. Or kung hindi, yun ang ginamit na model. Iwan ko po. But before ko ipakita po sa inyo yung most awaited pulburon video po, still shot siya po para madali na ma-examine natin. Pero sabi, video daw po ito. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Lalo ngayong araw na to, mamaya po yung suna na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po, mga bagong clients namin po. Pati mga foreigners, mga British tourists po sila. Ito naman po, international. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya Mr. Maravillas. O di makita na natin. Ipakita ko sa inyo mga kababayan kung ito ba sinasabi nilang pulburon video ay kapanipaniwala. Kasi sa tingin ko po, sa isang tingin lang po, bagsak na, dibang kaagad. Ang kamukha po, hindi man yung ating Pangulo, si Ted Filon yung kamukha. Ito daw yung pulburon video po. Malayong malayo sa ating Pangulo.
O, di ba? Ang kamukha po, si Ted Filon. Kaya sabi ni Melchor Vergara, no mainstream media network will even pay attention to this very obvious fakery. Debunk agad. Tingnan mo naman po, mga kababayan, yung itsura. Napakalayo sa ating Pangulong Bongbong. Ha? Ito daw yung pinakita ng isang vlogger doon sa rally ng nausog sa California. Yung nakabase sa Amerika. Mga kababayan na vlogger. Yan sabi po ni A.R. Bautista, kamukha pa ni Yum-Yum. Sabi ni Darwin Hermoso Saromines, nice try daw. Sabi ni Roberto Alianza, parang sa park ng Nocor, maski hindi forensic expert, makikita piki. Tingnan mo na lang yung buhok, parang pinatong sa ulo, yung muka, isiningit sa buhok. Ang layo sa ating Pangulo. Sabi ni Magali Amnan, Korean actor ba yan? Sabi ni Jib Lolo Jeff, ipakita nila sa atin an original copy or unedited photos or videos. Aber kaya nila. Sabi ni Tin Reyes, dapat aksyonan ng administrasyon ang mga pinakakalat ng mga hindi pwedeng pabayaan lang. Sabi ni Shaliani Iya, gawang pipitsuging editor, low budget na ba, DDS? Sabi ni Sally Martinez, ganyan ba ang edit pa more? Sila mga kababayan, naglulukuhan po. Pinaniniwalaan nila yung sariling kasinungalingan nila. So, i-compare ninyo sa picture ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa tainga nga lang po. Malayong malayo ang kurba ng tainga ng sinasabing gumagamit ng pulburon. Sabi dito sa post ni Melchor Vergara, the real PBBM versus the Didi idiot sa version. Other than the hairstyle that obviously edited into the second photo, the ears are a dead giveaway. Then again, the Didi are incompetent and stupid. Tingnan naman ninyo po, mga kababayan, no? Ang layo-layo sa itsura po. Mas kamukha pa yung si Ted. Pati yung tainga nga lang po. Pati yung ilong. Ang layo po, mga kababayan. Tama yung reaction ng mga netizens po. Low budget editor. Low budget editing po. Baka niya Mr. Maravillas, nag-edit man lang noon si Jonathan Morales. Ewan ko po, si Jonathan Morales po, yung agent sa PDEA Leaks ni Senator Butas, nag-rally mag-isa doon sa EDSA kahapon. Ay, noong Sabado yata yon. Siya lang po, walang mahikayat po na mga tao. Sila na lang. Kahit nga yung grupo ni Glenn Jung po at nung vlogger doon sa Amerika. Ito yung rally nila. Tingnan ninyo. Maisog rally sa Los Angeles, California. Umaalog-alog po sa napakaliit na video. Dito yata pinakita itong sabi video, pulbolon video ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Debunk agad. Ito yung mga kapanalig nila. Sige po ang post na kung ano-ano. The Naked Truth. Nakasuot ng polo, bumabatak, at tumitingin sa langit, naluluha. Naging fake news, peddlers po yung broadcaster. Yung veteran broadcaster, mga kababayan, nag-transform. Ito naman yung post ni Mr. Sasot, mga kababayan. Napanood ko na, protect the people. Palibasa, yung pagkatao niya mismo, fake. Kaya yung fake na video po, binaniniwalaan nila. Sabi ng isa pang kapanalig nila, ayan na pala. Ito daw, enhanced video. Napakalayo po. Mas kamukha si Ted Filon. Tama, sa rally nga po sa New York, pinakita. Ito. Ayan. So, low budget production po ng faking video. Ngayon, na nagpapakalat po ng mga misinformation, fake news, black propaganda, the same group po
based sa studies po ng Philstar. Matagal na nilang ginagawa po. Ayan o, philstar.com, sabi dyan, several Facebook and YouTube pages have made claims that First Lady Lisa Araneta Marcos is single-handedly controlling the Marcos administration. Yan ang narrative nila. These posts and videos have called the First Lady the mastermind behind the decision to allow the ICC arrest of former President Rodrigo Duterte, among other things. These were also the same Facebook pages that released the coordinated spread of pulveron allegations against President Ferdinand Marcos Jr. from December 2023 to January 2024. Hanggang ngayon po, yun ang ginagawa nila. Ayan, studies po siya ng philstar.com mismo. Alam na ninyo kung sino mga grupong ito. Kahit nga po sa mga post natin, ang mga bashers ko po, pari-parihas. Pag chinek mo, most of my bashers po, nakalak yung profile. Kung hindi nakalak yung profile, wala man pong profile picture sila. So alam mo mga trolls, funded, malamang pinupunduhan mga kababayan ng kung hindi pogo, ng China mismo. Kung ano-ano ang tinatawag sa akin po, hindi ko man pinapatulan kasi alam kong trolls. Kahit hindi pa trolls mga kababayan, di man ako pumapatol sa mga ganyan. Sabi ko nga, gusto nila akong influensyahan. Ako po, influencer ako. I am a journalist close to 40 years. Paano ma-influensya ninyo ako? Kailan ba lang kayo pinanganak? At kailan pa lang nauso yung social media? Dati akong mainstream media po. Asa pa kayo na maniniwala ako sa inyong mga pinagsasabi. Well-trained po tayo bilang isang journalist at social media influencer. Alam natin yung totoong kwento at yung mga kwentong paninira at mga black propaganda. Kaya nga po, hindi lahat ng kwento po na nababasa natin, nakikita natin sa social media, pati sa mainstream media, hindi man natin pinapatulan. Pumipili lang ako ng kwento, mga kababayan, na masasabi nating reliable. Kung halimbawa man, may mga kwento tayong binibigay, ina-analyze natin. Then the sources, pinipili natin yung mga sources kasi ang daming mga news organization under influence ng mga vested interest po. Alam nyo na, lalo pa ngayon po, may problema tayo dito sa West Philippine Sea. Matindi yung infiltration po ng Chinese as admitted po ng ating armed forces. So itong paninira po, coordinated na paninira sa ating Pangulo sa First Family, malamang po funded ng China. Kasi yung ating Pangulo po, siya yung nanindigan para ilaban po natin ng maayos sa legal na pamamaraan, sa matahimik na pamamaraan, itong ating rights sa West Philippine Sea. O ngayon, ito po ang ibigay ko sa inyong balita. Magandang balita po ito kasi may latest na ginawa pong survey, yung RPMD. Ayan po, Top Government Officials Performance Survey inilabas ng RPMD. Inilabas ng RPMD Foundation Incorporated ang mga resulta ng kanilang Boses ng Bayan survey daw. Isang malayang pagsusuri sa buong bansa na sumusukat sa trust at performance ng mga pangunahing opisyal ng gobyerno. Ngayon, nagtap na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito, nakatanggap si President Ferdinand Marcos Jr. ng 77% na trust at 75% na job performance o job approval ratings. Habang si Inday po nakakuha ng 77% din na trust, so pareha sila. Pero mas mababa yung kanyang job approval, 71% na lang. Ano niya, Mr. Maravillas, masasabi mo na pumapantay yung ating Pangulo? Parang hindi pa nga po kapanipaniwala. Dapat po talagang mataas ang dapat na ratings ng ating Pangulong Bongbong. Pero po, si Inday, mga kababayan, kasi si Inday wala mang ginagawa. Anomalous pa nga kung tingnan itong result. Dapat kay Inday po, mga below 20. Tama? Hindi ka panipaniwala po ito na pantay yung ating Pangulo. 77% sa ating Pangulo
77% din yung trust kay Inday. Tapos pagdating sa job approval po ng ating mamamayan, mataas yung ating Pangulo kay Inday. 75 yung ating Pangulo, 71 kay Inday. Hindi pa nga ako maniwala na mayroon siyang approval rating po sa trabaho na 71. Dapat sa kanya po, mga 10 lang. Gatong ka na naman na niya, Mr. Maravillas. Yun ba talaga? Bakit? Ano po ang trabaho ni Inday? Anong ginawa niya? Siya mismo po, inamin niya, before niyang iniwan po yung DepEd, ano ba yung performance doon? Bagsak sa PISA, yung ating mga mag-aral. Pagkatapos, siya mismo nagsabi, welcome to the chaos. Yung turnover ceremony po, welcome to the chaos daw. Yung sabi niya kay bagong DepEd Secretary, Sani Angara. So anong ibig sabihin? Iniwan niyang magulo yung DepEd. Welcome to the chaos. Pagkatapos may 71% na trust rating. Malayo man po sa katotohanan. But anyway, ito yung result ng pinaka-latest po ito. Ngayon lang nirelease siya ng RTMD. This will be it. Importante, mas mataas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, halos pumantay na kay Inday, mga kababayan, si Martin Romualdez. So sabi diyan, sinuri rin ng survey ang iba pang top political leader, Senate President Chis Escudero na may 68% trust at 65% job approval. Si House Speaker Martin Romualdez, 75% yung trust. So halos pumantay na, 77 si Inday, 75 si Martin. So, kung may margin of error na 0.2%, patas na po. Di ba? So, 75% trust at 73% yung job approval. Mas mataas kaysa sa 71 job approval ni Inday. Sabi ko sa inyo, pabulusok na po si Inday kasi umiwalay na. At magkakaalaman na po mga kababayan sa mga susunod na araw. May binitawan na naman na pananalita si Inday. This time, sa House of Representatives naman yung binira niya. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung sinasabi niya. Ngayon, sabi niya, nangunguna sa top performing cabinet official, si DILG Secretary Benor Abalos, 93% po. Sinundan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, 91%. O ito po, katanggap-tanggap ito. Cristina Garcia Frasco, 90% sa tourism po. DBM Secretary Mina Pangandaman, 88%. DOF Secretary Ralph Recto, 86%. And DOJ Secretary Boyeng Rimolya, 84%. Press Secretary Cheloy Garafil, 82%. DTI Secretary Alfred Pascual, 81%. DPWH Secretary Manuel Bunuan, 79%. DICT Secretary John Oy, 77%. DOH Secretary Ted Herbosa, 76%. At DHUD Secretary Jerry Acosar, 74%. Si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, 72%. Si Solgen Medardo Guevara, 71%. DOST Secretary Solidom, 69%. NEDA, Director, Secretary Arsenio Balisacan, 67%. Pasok din sa listahan si Nadole Secretary Laguesma, 65%. Executive Secretary Lucas Bersamin, 64%. DOTR Secretary Jaime Bautista, 62%. At sa Kasigibo, Defense, 60%. Ayon kay Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD at Global Affairs Analyst, isinagawa mula Hulyo 1, July 1 to 10, second quarter, ang Boses ng Bayan Survey at may 10,000 adult participants. So malawak siya na kumakatawan sa 67.75 milyong botante sa buong bansa. Mas kapanipaniwala po ito, mga kababayan, other than yung ratings ni Inday. Sa bagay, doon kasi mataas kasi siya masyado sa Mindanao si Inday, kaya nahatak. Mas comprehensive po siya, mga kababayan, as compared sa Okta
sa Pulse Asia na 1,000 plus lang, 1,200 lang yung mga respondents. Ito 10,000 po. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, sinasabi ni Inday. May pa-House of Cards naman siya. Patama po sa Congress. Vice President Sara Duterte declined to comment on the reported 20 million budget allocated for the preparations and execution of President Ferdinand Marcos Jr. Third SONA, saying that she could not respond because she is not part of the House of Representatives, referring to it as a house of cards. Pag sinabi mo kasing house of cards, mga kababayan, mahina na house, na organization, madaling mag-collapse. Di ba yun ang ibig sabihin ng house of cards? Malayo naman po, Inday, yung mga sinasabi ninyo o na-designate ninyo yung sarili ninyo as designated survivor, in-appoint ninyo. Ngayon naman, yung sinasabi ninyo, referring to Congress, tinawag ninyong House of Cards. Depende man po yon sa namumuno. Ang namumuno ngayon po si Martin Romualdez. Martin Romualdez is a strong leader. Bakit? Kaya strong po yung Congress ngayon. 100% yung performance po ng Congress sa pagpasa ng mga LEDAC measures. Ano ang katibayan na malakas yung Kongreso ngayon? Inabot na nga po yung ratings po ninyo. Di ba? Yung job performance ni Martin Romualdez, lumampas pa sa'yo. Si Martin Romualdez, ang pinamumunuan niya, more than 300 na mga congressmen. Kayo po, ilan yung pinamumunuan ninyo sa DepEd, yung inyong mga undersecretaries and assistant secretaries, malayo po sa komposisyon ng Kongreso kahit sa inyong pagiging vice-presidente. At ang katibayan yan, mga kababayan, na malakas yung Congress, nag-attempt, yung leadership kasi po, malakas, may hold siya, nire-respeto si Martin Romualdez, ng kapwa niya mga congressmen, nag-attempt yung inyong barkada, si GMA, na ikudita si Martin. Ano nangyari kay GMA? Di ba natanggal? Na-demote as senior deputy speaker. Kaya po nagalit kayo. Tinawag ninyong tambaluslos, pero walang epekto yung pagli-label ninyong tambaluslos kay Martin Romualdez kasi tingnan ninyo ngayon. Yan lagi yung katuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Naging very productive ngayon yung Congress. First time na ganito ang ating Congress. Na pati sa distribution ng mga assistance sa mga mamamayang Pilipino kasama ng ating Pangulo. So yun ang patunay na strong leader po si Martin Romualdez. Kaya hindi mo matawag na yung House of Representatives is just a house of cards. Siguro sa mga mahinang leader. Pero si Martin po, laging kasama niya yung mga congressmen. Magaling siya bilang isang leader po. At any attempt na gawin ang kanyang posisyon po, nasusupla. Kasi siyempre nandyan yung impluensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga, si Martin Romualdez po, ang papel po, knight in shining armor ng ating Pangulo. He is the shield sa anumang attempt ng impeachment laban sa ating Pangulo. Kaya nanggagalaiti po yung grupo ninyong nausog. Kasi yung plan B nila na gustong i-implement sana, nabasag. Kaya kung ano-ano na lang yung mga paninira na ginagawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pagkalat sila ng pulburon video, malayong malayo man yung itsura po. Di bang agad po? Kahit maliit na bata po, hindi maniwala sa video ninyo. Low budget production po. Mahina yung nagdoktor. Mahina po yung ginamit na AI para ipiki yung video. O ngayon, yung kanilang gustong iupo na presidente, the designated survivor, after na mag-resign siya, ito yung kanyang mga priority daw. Sabi dito ni Inday, OBP to prioritize assistance in undeserved areas. Vice President Sara Duterte announced that the Office of the Vice President will prioritize underserved areas while continuing to support teachers nationwide. Sa isang media interview,
Duterte revealed the plans to launch a new program called Lawyers for Teachers under the OBP. Ayan po sabi niya, hinahanap natin yung mga undeserved na areas doon sa iba't ibang satellite offices natin. Siyempre, andyan pa rin yung para sa kababaihan, para sa kabataan at para sa LGBT and senior citizens natin. Ngayon na hindi na hati ang oras ko, 2 opisina, iniisip namin na magbigay kami yung hindi ko nagawa sa Department of Education, the legal assistance for teachers. Diyan na niya, Mr. Maravillas, yung mga sasabi mo. Malamlam po na programa, mga teachers po, hindi man po palaaway. Ilan man lang po ang mga teachers na nasasangkot sa mga kung ano-anong kaguluhan para bigyan ng libreng abogado. Tama. Ang ganito mga programa po. Malamlang, pang lang po siya. Basta lang may masabing programa. Pang general PTA, ang ganyan pong mga ganyang uri ng mga programa. Anyway, yun man lang siguro yung inabot ng kanyang pag-iisip mga kababayan. Ayan na natin. Ayan man lang po mga kababayan. Mamaya, abangan natin yung SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung Congress po, House of Representatives, tapos yung Senado, nagbalik na po sa kanilang sesyon. Nag-resume na po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.